Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Shutter, Kasal at Pag-ibig. Kung hindi nyo pa napanood ang part 1, dahan-dahan lang, ikukwento ko muna ng maikli. Mabilis lang, promise. Ako si Carla, wedding planner. Katandem ni Miggy na wedding photographer siya, ay cynical sa pag-ibig dahil sa dating kasintahan niyang si Angelica na basta na lang umalis noon. Nagmahalan kami sa gitna ng maraming kaguluhang kasal. Yung walang kuryente, yung nawalang singsing, lahat ng yon. Pero isang araw, natanggap ko ang alok na trabaho mula sa isang malaking kumpanya at hindi ko agad sinabi kay Miggy. Kasabay nito, nagkaroon kami ng gig kung saan si Angelica mismo ang bride. Nasaktan si Miggy at nang malaman niyang may tinatago akong malaking desisyon, nag-away kami ng husto. Inakusahan niya akong katulad ni Angelica, umalis siya. Hindi na sumasagot sa tawag ko. Ayan tayo ngayon. Balik na tayo sa gabing yon. Ako, nag-iisa, hawak ang phone ko, walang sagot mula sa kanya. Sa loob ng isang linggo, hindi kami nag-usap ni Miggy. Grabe, ang hirap. Sanay na kasi kaming magkasabay sa lahat, tapos biglang wala. Kahit sa mga gigs, sinisigurado ni Miggy na may kapalit siyang photographer. Ayaw niya nang makasabay ako. Habang nag-iisa ako, marami akong naisip at doon ko na-realize, mali rin ako. Hindi ko dapat itinago yung tungkol sa alok na trabaho. Kahit hindi ko pa alam kung tatanggapin ko, dapat sinabi ko agad sa kanya. Dahil kami, hindi lang kami magkasintahan. Magkasosyo rin kami sa negosyo. May karapatan siyang malaman. Pero mali rin siya. Kasi kahit gaano man kalaki ang sugat niya kay Angelica, hindi tama na ako yung sisingilin niya para doon. Hindi ako si Angelica. At kung hindi niya yun makita, kailangan kong ipaalala sa kanya. Kaya isang gabi, nagpasya akong pumunta sa bahay niya. Hindi tumawag, hindi nag-text, pumunta talaga mismo. Kasi sa totoo lang, tama na yung mga hindi natapos na usapan sa text. Kumatok ako. Matagal bago siya nagbukas ng pinto. Nang makita niya ako, nagulat siya. Medyo hindi alam ang gagawin. Carla, anong... Miggy, sabi ko, diretso. Hindi kita hahayaang magsara ng pinto sa akin nang hindi tayo tapos na nag-uusap. Pumasok ako, kahit hindi pa niya ako inaanyayahan. Oo, ganun ako kadeterminado. Sige, una, mali ako. Dapat sinabi ko agad sa iyo yung tungkol sa alok na trabaho. Sorry talaga doon. Tumingin siya sa akin. Tahimik pa rin. Pero, Miggy, mali ka rin. Hindi tama na ikaw, dahil lang sa natakot kang masaktan ulit, gagawin mo akong parang si Angelica. Hindi ako umalis nang walang paalam. Nandito ako, kausap kita, na yun, harapan. Yun ang pagkakaiba namin. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin. Matagal. Tapos, humalukip-kip, tumingin sa sahig. Alam ko, Carla. Sabi niya sa wakas. Boses ni mahina. Alam kong mali ako. Pero, natakot lang talaga ako. Kasi sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon,
nagsimula na akong maniwala ulit sa forever. Tapos, biglang may nakita akong ebidensya na baka aalis ka rin. Kahit hindi mo naman sinasadya. Natakot ako. At ang ginawa ko, sinaktan kita bago pa ako masaktan. Miggy, hindi ako mawawala. Pero kailangan ko ang tiwala mo. Kasi kung palagi kang natatakot, kahit gaano ko pa kalaki subukang patunayan, palagi kang makakakita ng dahilan para isipin na aalis din ako. Tumingin siya sa akin ng matagal. Tapos, dahan-dahan, umupo siya sa tabi ko. Sorry, Kyla. Alaga, hindi ko dapat inikot sa'yo yung takot ko. Tungkol naman sa trabaho, sabi ko. Hindi ko pa rin alam kung ano gagawin ko. Malaking oportunidad yon. Pero, hindi ko rin gustong iwan yung negosyo natin. Yung Forever Events by Kyla. Mahal ko rin yun. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kyla, sabi niya, kung yun talagang gusto mo, kung yun ang para sa'yo, kunin mo. Hindi ako ang dapat maging dahilan kung bakit hindi mo hahabulin ang oportunidad mo. Pero paano tayo, Miggy? Hahanapan natin ang paraan, sabi niya. Hawak ang kamay ko. Kasi ngayon, alam ko na, mas gusto kong subukan kaysa umiwas dahil sa takot. Kaya, narinig niyo na yung grand gesture na hinihintay niyo sa isang rom-com, no? Well, hindi doon nangyari yon. Ang totoong grand gesture, nangyari isang buwan pagkatapos, sa kasal. Teka, hulaan niyo, ng isa sa mga tita ko. Oo, sa gitna ng kasal ng tita baby ko, yung parehong tita na palaging tinatanong kung kailan ako'y kakasal, biglang kinuha ni Miggy yung mikropono mula sa MC, sa gitna ng reception, at sinabi sa harap ng lahat, "Kumusta po kayong lahat? Alam ko, hindi ito yung kasal ko, pero gusto ko lang gamitin tong mikropono para sabihin sa isang tao dito. Carla, natutunan kong maniwala ulit sa forever dahil sa'yo. At habang hinahabol mo yung pangarap mo, kahit saan yung dalhin, dito, sa Golden Isle o kung saan man, gusto kong malaman mong hindi ako aalis. Sasabayan kita sa bawat hakbang." Buong reception sumigaw, "Oh!" Pati yung tita baby ko umiiyak. Kunwari, galit pa siya kasi kinuha yung spotlight. Umiyak din ako sa gitna ng reception. Harap-harapan sa lahat. Umiyak at tumawa ng sabay. Grabe, ang cheesy pero sino ba ako para magreklamo? Wedding planner ako. Mahilig ako sa cheesy. Ngayon, 1 taon na mula noon. Tinanggap ko naman yung alok sa Golden Isle. Pero hindi buong buo ha. Nakipag-negotiate ako. Part-time consultant na lang ako doon habang pinapatakbo ko pa rin ang sarili kong negosyo, Forever Events by Carla. Kasama pa rin si Miggy bilang photographer partner. Best of both worlds, sabi nga nila. May stable na kita mula sa consulting, pero hindi ko rin iniwan yung pinaghirapan kong negosyo. At higit sa lahat, hindi ko iniwan ang pagsasama namin ni Miggy. Si Miggy naman, unti-unti, bumabalik na ang tiwala niya sa forever. Kahit minsan pa rin may sasabihing siyang statistics habang naghihintay kami sa mga kasal. Pero ngayon, kasabay nun, ningiti siya at hahawakan ang kamay ko. Progress, no? Hindi pa kami kasal ha, huwag kayong mag-alala. Hindi ako mag-a-announce ng engagement dito sa video na to. Pero alam namin pareho, dahan-dahan, papunta kami doon. Sa tamang panahon. At yon ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa buong kwentong to. Ang forever. Hindi laging nangangahulugan ng perpekto o walang problema. Minsan, ang forever, yung dalawang taong pareho pa ring punipili ang isa't isa, araw-araw, kahit may mga away, kahit may mga sugat mula sa nakaraan.
kahit may mga takot na hindi pa lubos na nawawala. At natutunan ko rin, hindi dapat natin hinahayaan ang takot sa nakaraan na kontrolin ang desisyon natin sa kasalukuyan. Kasi kung palagi tayong natatakot dahil nasaktan tayo noon, hindi natin mahahayaang pumasok ang bagong pagkakataon na dumarating sa harap natin. Kaya kung meron man akong may papayo sa inyo, kung natatakot kayong maniwala ulit sa pag-ibig dahil sa dating sugat, o kung natatakot kayong magsabi ng totoo dahil sa takot na masaktan ang mahal nyo, huwag nyo silang hayaang manalo yung takot na yon. Kasi ang pag-ibig, katulad ng magandang kasal, nangangailangan ng planning, oo. Pero mas importante, nangangailangan ng tiwala, ng katapatan, at ng kaunting kabaliwan din para talaga sumulong. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. At kung sakaling kailangan nyo ng wedding planner balang araw, alam nyo na kung sino tatawagan. May discount pa nga kami sa mga taong nanonood ng video na to. Joke lang. Pero seryoso, salamat sa pakikinig. Ako si Carla, at ito ang kwento ko. Hanggang sa muli.